Hello mga ka-IT! So mga ka-IT, for today, mabilisan lang, i-explain lang natin yung bagong CCNA update na nagkaroon si Cisco. So, ano ang changes? So, yung current version ng exam natin, which is si CCNA version 1.0 is ang last date niya ng pag-take ng exam is hanggang August 19, 2024. Tapos, the next day is CCNA version 1.1 na. It will start on August 20, 2024 mga ka-IT. So, yung current or yung current version ng CCNA exam and yung upcoming version ng CCNA exam, ano yung pinagkaiba nila? Ano yung mga exam topics na natanggal or naidagdag doon sa bagong CCNA version 1.1? So, tingnan natin mga ka-IT. Okay, so mga ka-IT, again, mag-i-start ang version 1.1 or yung bagong version ng CCNA exam sa August 20, 2024. Ito yung updated, ito yung tinanggal, ito rin yung dinagdag. So, yung current exam natin, okay, is version 1.0. Okay? Under ng chapter 2, okay? Ito, 2.8, 6.4, 6.5, 6.6. Ito yung mga current items na kailangan natin pag-aralan. Pero, okay? Pero, yung bagong version, okay, na magiging live sa August 2024, tatanggalin ito. So, describe AP and WLC management access. From this one, okay, gagawin nilang describe network devices. So, ibig sabihin, most probably, hindi lang magfo-focus sa AP and WLC. Any network devices, okay, routers, switches, etc. magfa-fall na doon. Okay? Next, tinanggal na rin yung compare traditional campus device management with Cisco DNAC or Cisco DNA Center Enabled Device Management. Ano yung pinalit nila? Ito, explain AI, generative and predictive and machine learning and network operations. Imagine niyo mga ka-IT. Well, tama nga naman eh. Pwede niyo makita sa ibang Cisco exam itong si Cisco DNAC sa CCNP. Ma-encounter niyo rin si SDA, di ba? So, tinanggal na yung detailed explanation ng comparing traditional campus device management, CLI, di ba? GUI. So, magpo-focus si Cisco sa AI or sa artificial intelligence. Next, mga ka-IT, may tinagdag si Cisco, okay, na authentication types. So, describe characteristics of REST-based API. At the same time, yung type or yung authentication types na meron ito. Okay? And last but not the least, mga ka-IT, recognize the capabilities of configuration management mechanisms such as Puppet, Chef, and Ansible. Ganun pa rin, except tinanggal na yung Puppet and Chef, pinalitan ng Terraform. So, Ansible and Terraform yung i-explain doon sa CCNA topic natin, which is kailangan pag-aralan natin. Okay, so mapapansin nyo mga ka-IT, sobrang konti lang ng pinalitan. Okay, itong root guard, loop guard, PBD filter, ano na yan, ang tagal ng technology yan. Okay, ang tagal ng best practices ng spanning tree protocol yan. So, network devices, nag-expand lang yung scope from AP and WLC, naging buong network devices na. Ito ang bago, yung AI, explain AI, which is, di ba, CCNA tapos AI, di ba? So, authentication type ng REST-based API and yung Terraform. Tinanggal ang Puppet and Chef, ginawang Terraform. Okay? Okay mga ka-IT, konting Q&A lang tayo. How do I schedule my certification exam? Okay, so kung mapapansin nyo mga ka-IT, sa previous video natin, in-explain ko paano magpa-schedule. Okay, magpapaschedule tayo through Cisco website. So mga ka-IT, sa pag-schedule ng exam, punta kayo dito sa account ninyo sa Cisco. Okay, schedule, punta lang kayo dito. Okay, click nyo lang yung schedule, nakaganyan yan. Okay, click nyo yung schedule an exam.
Ayan. So, panoorin nyo yung buong YouTube tutorial ko about dito. I-demo ko yung pag-schedule ng CCNA exam and i-demo ko rin kung ano yung mga payment terms doon. Okay? How much is the CCNA exam? So, currently, ang CCNA exam natin is nasa $300. So, i-convert nyo yun into peso. Yun yung equivalent amount ng pera na babayaran ninyo pagdating sa CCNA exam. What happens after I passed my certification exam? Sa mga ka-IT, let's say for example, last question dun sa CCNA exam mo. Okay, tapos sinubmit mo. Sasabihin dun kasi kaagad automatic kung pasado ka o hindi. So, let's assume na pumasa ka. Congratulations, you become a Cisco Certified Network Associate, blah, 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 blah. Within 24 hours, may marireceive kang email from Cisco regarding sa next instruction. Okay? Actually, 24 to 48 hours after nun, marireceive mo na yung confirmation. Check mo yung Cisco account mo and pakita ko sa inyo. So, ito mga ka-IT. So, nag-exam ako December 28 noon. So, December 29, after 24 hours, okay, less than 24 hours, okay, nag-send si Cisco. Okay. Congratulations on your achievement. Cisco has partnered with Acclaim to issue your digital credentials. So, pakita niya yan. Accept your badge. Click mo lang. Click natin. So, CCNA is issued by Cisco. Okay. So, mag-sign in tayo. Okay. Sign in tayo. So, ayan. So, welcome doon. Congratulations on your most recent badge. So, ba't CCNA security? Wait lang. So, dito. Balik tayo dito. Badges. Pala tayo sa badges. So, ayan. Ito mga 10 badges na to. Ito yung mga napasa natin na mga previous certification. More on sa Cisco networking certification talaga ako nakapag-focus way back 2012. So, dito natin marireceive yung mga badges natin. Okay. So, dito naman sa account ko kay Cisco, dito natin makikita yung certifications, testing history, exam. So, dito na magre-reflect, okay, yung exam date ko, 12/28, pass. So, magre-reflect yan dito after mo mag-take ng exam. Hindi siya instant or hindi siya yung automatic na once na pasa mo, magre-reflect na siya dito. May mga ilang days para or bago siya mag-reflect dito sa part na to. Okay? How do I pay for my certification exam? Okay, mga ka-IT, bago ka makapag-take ng exam, kailangan nakapagbayad ka na muna. So, most of the time, based sa experience ko, credit card. So, kung wala kang credit card, pwede ka manghiram sa kakilala mo, tapos bayaran mo lang siya, mag-send ka na lang sa kanya. Pero kung may credit card ka, i-register mo lang naman yung credit card mo doon sa checkout. Again, check nyo yung YouTube vlog natin about doon sa pag-take or sa pag-schedule ng CCNA exam and nandun din yung pag-checkout. Okay? So yun mga ka-IT, mabilisan lang napasadahan about doon sa CCNA update. So hopefully, yung mga nagtitake ng CCNA exam dito, kung di kayo aabot ng August 19 para dun sa last version ng exam, okay, huwag kayong mabibigla, huwag kayong kakabahan. Tuloy nyo lang yung pagre-review, yung mga dinagdag, yun lang yung kailangan yung alamin. Yung mga tinanggal, okay lang yun. Tinanggal man sila, tandaan nyo. Kung na-review nyo naman sila, huwag kayong manghinayang doon kasi kailangan din talaga yun. At least, meron na kayong idea, may foundation na kayo dun sa mga topic na tinanggal na yun. Okay? So, abangan nyo ulit yung next vlog natin mga ka-IT. Thanks sa pag-support.